Kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Panahon ng Kastila. Nagsimula ang nobela sa panahong ito. Paksain, relihiyon, kabutihang aral, nasyonalismo, reforma o pagbabago. Panahon ng propaganda o panahon ng paggising ng damdaming makabayan. Taong 1878 hanggang 1900. Ang damdaming makabayan, dahil sa pag-aalipin at paniniil ng mga dayuhan, labis na paghamak sa mga Pilipino na tinatawag nilang mga Indio, suliranin sa sekularisasyon at pagmamalabis ng mga taong umungit sa pamahalaan. Nagtatag ng mga bagong kilusan sa politika at naging mapanuligsa ang panitikan. Naging makabayan ang dating diwang makarelihiyon na humihingi ng mga pagbabago sa pamamalakad ng mga tauhan ng pamahalaan at simbahan. Ang halimbawa nito ay ang Noli Me Tangere, taong 1887. Ito ay isinulat ni Jose Rizal. Ito ay tumatalakay sa mga kabulukan sa lipunan. El filibusterismo. Isinulat ito noong taong 1877. Ito ay tumutukoy sa maling pamamalakad ng pamahalaan at simbahan, depekto ng edukasyon sa kapuluan, paniniil ng mga mapagsamantala, at pagnanasang pakinggan ng mga makapangyarihan ang hinaing ng bayan. Itunuturing na pinakadakilang dokumentong sosyal ng Pilipinas at ebanghelyo ng pagkamakabayang Filipino. Sinasabing ang mga nagpasigla sa kilusang propaganda at nagbunsod ng himagsikan laban sa Espanya. Panahon ng Amerikano. Taong 1900 hanggang 1941. Sa panahong ito ay naging mas malaya ang mga Pilipino na nagdulot sa pagdami ng mga babasahin, pagkakaroon ng kalayaan sa pagsasalita sa pahayagan, sa paniniwala. Ang mga manunulat sa katutubong wika ay naging masigla lalo na sa Tagalog. Salawahang pag-ibig ni Lope K. Santos. Nalathala sa pahayagan ang kaliwanagan noong taong 1900. Panahon ng Hapon, taong 1941 hanggang taong 1945. Sa panahong ito, ang paksa ng mga akdang pangpanitikan ay buhay lalawigan. Naging mapalad ang panitikan dahil kay Kenichi Ishikawa na tumulong sa pagpapaunlad ng mga gawaing kaugnay ng panitikan at kultura. Hindi naging maunlad ang nobela dahil sa kakapusan ng papel na magagamit. Panahon ng Republika, taong 1946 hanggang kasalukuyan. Sa panahong ito ay nabuhayan ng loob ang mga manunulat. Nagkaroon ng kasaganahan lalo na sa papel sa mga panulatan sa ikalawang hati ng dekada 40. Namalasak ang tungkol sa pag-ibig na may tatak, GI ang Ang dekada 50 ang maituturing na panahon ng pagpapakilala sa masa bilang pinakamalakas na puwersa sa politika. Pagkamulat ni Magdalena, isinulat ni Alejandro A. Abadilla at Capolong, taong 1958. Ang Tunduman, May Langit Din. Isinulat ni Andres Cristobal Cruz. Mga Ibong Magdaragit. Isinulat ni Amado V. Hernandez noong taong 1959. Ang dekada 60 ay simula ng protesta. Sa unang 3 taon ng 60 ay nanatili ang mga sintahang tema, ang tradisyonal na nobela, samantalang sa kalagitnaan ay nagsimula na ang pakikilahok sa pagmumulat tungkol sa mga problemang kinakabakan ng maraming mamamayan. Luha ng Buwaya ni Amado V. Hernandez, taong 1960
62. Sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo M. Reyes. Taong 1967. Dugo sa Kayumangging Lupa ni Efren R. Abueg. Isinulat noong taong 1965. Dekada 70. Naging magiting ang pamumuno sa lipunan. Luwalhati Bautista. Tinatalakay dito ang mga pangyayaring kaugnay ng pagdedeklara at pag-iral ng batas militar. Tinawag itong isang uri ng developmental journalism o mapagbuong panulat. Dekada 80. Ang sinasabing panahon ng Bagong Republika. Ang nobela sa panahong ito ay karamihan ay nasa pamantayang komersyal, lalo na iyong isinulat na ang pananaw ay nakatuon sa pagkakapili nito upang maisapelikula. Halimbawang nobela nito ay Ang Gapo, na isinulat ni Luwalhati Bautista noong taong 1989. Tumatalakay ito sa pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino sa base militar upang sa ating bayan ay makatanggap sila ng pagtratong kapantay ng mga dayuhan. Ang nobela o novel sa Ingles ay isang sining pampanitikan na naglalaman ng mahabang kwento na nahahati sa maaming kabanata. Ang nobela ay nagmula sa salitang Italyano na novela, na nangangahulugang balita, salaysay o romantikong kwento. Narito ang iba't ibang uri o anyo ng nobela. Nobelang makatotohanan, nobelang epistolaryo, nobelang pangkasaysayan, nobelang autobiograpiko, nobelang pagsasanay, nobelang katahang-isip sa siyensya, nobelang dystopian, nobelang utopian, nobelang pantasya, nobelang pangtiktik, nobelang pulp fiction, nobelang katatakutan, nobelang misteryo, nobelang gothic, nobelang cowboy, nobelang picaresque, nobelang satirikal, at nobelang pang-algorithm. Ang nobelang makatotohanan ay isinulat upang gawing totoo ang mga pangyayaring isinalaysay. Nagtatampok ito ng malalakas na karakter na umunlad sa isang kapaligiran. Sila ay may mga totoong problemang panlipunan at nagsasagawa ng pang-araw-araw na mga pagkilos. Ang nobelang epistolaryo naman ay kwentong na isasalaysay sa pamamagitan ng mga dokumento tulad ng mga sulat, telegrama, at tala-arawan. Ang nobelang pangkasaysayan ay isang uri ng nobela na ang mga kaganapan ay mula sa nakaraan. Ang nobelang autobiograpiko ay nagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa buhay ng may akda. Ipinapaloob ng manunulat ang mga elemento ng kanyang buhay at pinaghahalo ang mga ito sa balangkas ng nobela. Ang nobelang pagsasanay naman ay pinagtatrabahuhan ang emosyonal at psikolohikal na ebolusyon ng isang tauhan. Nobelang kathang-isip sa siyensya. Ang nobelang kathang-isip sa siyensya ay tungkol sa mga teknolohikal na elemento na nagpapakita ng mga pagsulong sa larangang ito. Nobelang dystopian. Ito ay nagpapakita ng futuristic, advanced na teknolohikal na lipunan. Nobelang utopian. Ang nobelang ito ay nagpapakita ng mga ganap na perpektong lipunan. Nobelang pantasya. Ang nobelang pantasya ay ang mga haka-haka ng mundo, tulad ng mga nobelang science fiction at nobelang dystopian. Nobelang pangtiktik. Ito ay isang uri ng nobela kung saan ang bida ay sumubok na lutasin ang isang krimen. Ang bida ay maaaring isang miyembro ng pulisya,
isang pribadong detective o isang investigator. Nobelang pulp fiction. Ang nobelang ito ay tumutukoy sa isang uri ng tipikal na pagprint ng ika-20 siglo. Napakatipid at pinapaboran ang pagkonsumo ng masa ng mga teksto na ito. Nobelang katatakutan. Ang nobelang katatakutan ay nagkukwento ng mga kaganapan na naghahangad na makabuo ng takot sa mambabasa. Nobelang misteryo. Ito ay madalas na nakatuon sa isang krimen, karaniwang pagpatay, na dapat lutasin ng mga tauhan. Nobelang gothic. Ang nobelang ito ay may kasamang mga elemento ng supernatural, sumisindak at mahiwaga. Nobelang cowboy. Ang nobelang cowboy ay karaniwang itinatakda sa dulong kanluran ng Estados Unidos. Nobelang picaresque. Ito ay ang mga nagkukwento ng mga pakikipagsapalaran ng isang antihero o isang antiheroine. Ito ay nahulog sa kategoryang ito para sa hindi pagsunod sa mga kaugalian ng panahon. Nobelang satirikal. Ang nobelang ito ay naghahangad na manuya sa isang partikular na elemento. Ito ay para makapukaw ng pagbabago ng opinyon sa mambabasa o kahit na isang reaksyon. Nobelang pang-algorithm. Ang nobelang pang-algorithm ay isang uri ng nobela na kung saan ginamit ang kwento upang matukoy sa isa pang sitwasyon. Ang mga uri o anyo ng nobela ay naglalahad ng mga kwentong kawili-wili sa mga mambabasa. Sa makatwid, ang nobela ay sadyang hinabi ng mahusay ang pagbabalangkas ng mga pangyayari upang mapukaw ang kathang isip ng mambabasa.